Nasa linya natin, Brigadier General Nicolas Torre, Director po ng Police Regional Office 11. General Torre, hello sir. Good General morning Nick, po. good morning. Sir, good morning. Ma'am, good morning. At sa inyo mga tagapakinig. Opo, una sa lahat, binabati ho namin kayo. Congratulations po Yes. dito po sa appointment. Dito po sa, hindi kasi baka Naging matagumpay. susunod na yung appointment niya. Ano eh. Hindi, pero no matter how they diminish, no? Yung inyong accomplishment Yes. talagang inyo po yan. Yung pagkakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy, kayo po yan. Accomplishment po ng Police Regional 11 po yan. Pero meron na ba tayong listahan ng mga nagkanlong, yung mga tumulong para makapagtago? Ito pong si Pastor Apollo Kibuloy na dahilan para kayo mahirapan na ito po'y tuntunin. Una-una, Sir Joel, knowing accomplishment po ito ng PNP, yung pagkahuli kay Opo. Mr. Gibbs. Kasi, kuwan ho yan. Region 11, Region 10, 12, 13, ARM, 7, 3, 4. At napakarami-raming, andun ang Maritime Group, andun ang CIDG, andun ang Air Unit, andun lahat. Ang napakarami ho. There are more than 4,000 people involved Yes, in sir. that operation. Congratulations sa PNP, congratulations sa DILG. Lahat. Yes. Congratulations At sa talaga inyo. totoo po yun. Sa Si AFP. General Marbil talaga ang nag-command sa amin doon for 3 days na nandun siya, binabara niya kami ng ating Chief PNP, kasama ho ang SIOG natin. Kaya talagang malakas ang loob namin na talagang i-pursue Yes. no matter what the obstacles are in front of us. Kaya sa tanong nyo, kung may lista na tayo, kahapon ay isa pang case conference ang mga tao natin doon sa Region 11 kasi nandito ako sa Kongreso para sa budget hearing. Pagbalik ko bukas o makalawa, ipa-finalize namin at ipa-file namin ang mga kaso laban doon sa mga personalities na identified natin. At kasama na rin doon yung inciting to sedition, yung mga ginawa nilang rally on the second day, andun ang inciting to sedition at saka yung conspiracy to commit inciting to sedition. So, isasama na natin yan. May mga lista ho kami ng mga personalities na yan. Mga Tapos ilan? ilan po ang nasa list ninyo? Kahit Ako marami ho. without Marami ho naming yun. names. Ang Mga marami ho yun. 10? 20? Pag sinabi ko mga pangalan, ito mga kilala nyo eh. May 10 yun. Ganun ba? Mahigit 10. Mahigit 10, no? Mahigit 10 Kaya yun. wag nyo nang banggitin ng pangalan, malalaman na lang po namin pagka nag-file na po kayo. No? ng kaso. Basta Opo, mahigit Kaso. 10. Okay, yung Angels of Death. Yan, gusto ko ano po ba yung Angels of Death, General Torre? Sinasabi nga, Weng, parang private army na raw Oo. ito. Gaano ba karami ito? Although dinideny ito ng company Pastor Apollo Kibuloy na meron siyang private army. Yung number hindi ko muna sasabihin kasi we're in the process of collating it. Pero in short, talagang ito yung private army talaga ni Kibuloy na enforcer niya, essentially enforcer niya. Ito yung mga taong voluntaryo, mga armado, dahil may mga, actually ito yung mga sa Tuspay, nakakahiya mo sabihin, pero kasama pa ang PNP sa mga nagtitrain sa kanila. Basic life support, Ang yung mga ganun. ganun ba? Basic life support. Kasi they are formed into a legitimate, hindi naman Angels of Death ang pangalan eh. Ano Kibuloy lang naman ang nagsabi ng Angels of Death yan eh. May pangalan silang formal. Hindi ko na sasabihin dahil madadamay pati ang ibang mga units. Opo. May iba pa tayong mga security forces, mga units. Pero ito yung mga auxiliary forces nila na nagpapa-accredit sa PNP, nagpapa-accredit sa ibang mga units sa security forces sa bansa na ito yung nagtitraining ng BLS, Basic Life Support, Traffic Control, nagtitraining about search and rescue, yung mga ganon, Pero firearms armed po proficiency, sila? Armado po security sila? awareness. Armado sila because they are licensed firearms holder, hindi naman lahat. May mga ilan na kaming nakita at may mga ilan na rin kaming nakita ng mga licenses na nag-expire na. May isa doon, 2014, 2017, 2018. At nakita namin yung mga taong nag-expire na ang kanilang mga license. The reason why they were not able to renew their license is they were involved in some crimes, major crimes actually. Murder, physical injury, may robbery pa kami nakita ron. So these are the times that, these are the things that we are collating para makita ang profile nitong mga grupo na to. I think we are looking into
splinter organization na nanggaling sa mga legitimate organization ng KOJC. Hindi naman lahat doon illegal eh. May Opo. illegal sila ng mga groups. So yung original na grupo po na ito, recognized talaga ng Philippine National Police kasi sabi niyo nga, sila pa yung nagbigay ng basic training sa mga ito. We are looking at the records. We are reviewing the records. Kasi may mga pictures kami nakita na parts yan ng school eh. May eskwelahan sila, di ba? So they have a big school there. Yung eskwelahan nila sa loob mismo ng KOJC. So yun, may mga, alam niyo naman yung mga part ng curriculum, part ng extracurricular activities ng mga estudyante at ng mga na sinasalihan din ng kanilang mga auxiliaries, mga volunteers nila na willing mag-undergo ng mga ganong training. Ano po ang Parang service training. primary purpose ng grupo? May basic training sila para sa rescue, pero sabi niyo Yeah. kanina, para nagsisilbi sila as private army. Para to ang secure formal- KOJC or Pastor Apollo Kibuloy? Di ba, sa mga malalaking organizations, may mga sariling internal security system sila. No? So, Opo. on how they organize it, just varies from from organization to organization, depending on the regulatory requirement. Pero ito, nakita natin na para siyang part ng legitimate operations nila. Normal lang naman na ang ganyang ka-formal na organization ay mayroong mga iba-ibang mga components. So, Yes may po. janitorial sila, may housekeeping, o may security. O yung Yes, security ngayon, ito yung mga tao na yun. Okay. Diyan, ito lang. Meron kasing mga, di ba, sinasabi nila, hindi, galing sa North Cotabato, doon galing sa bundok ng Tralala. At bumalik lang sa KOJC at dito sumuko. Pero alam niyo, tukoy niyo ba talaga kung saan lugar doon lumabas si Kibuloy sa loob ng KOJC compound? Bumalik daw eh. Hindi. Tapos lumabas, Hindi kasi ang bumalik. paniwala ng PNP, Weng, nandun lang sa loob eh. Correct, Hindi oo. naman siya mapasok. Nakatakas na nga siya kung nasa Correct. labas na Totoo siya naman ng North Cotabato. yun. Hindi na siya Totoo babalik doon. Correct. Okay, ba't bumalik pa siya? Logically, oo. So, saan ba't lugar doon? Yung mismong eskwela ba? Nandun ba sa ilalim, Jen? Sa Bible School. Yeah, Bible sa Bible School. School talaga. Alam naman namin na nandun siya talaga. Ang naging main consideration na lang talaga kung paano siya mapasok at mapasoko or mahuli ng minimal damages, minimal casualties. Kasi yung building na yon siya lang ang lalaki. Okay? All the rest, mga babae talaga nakatira doon. Ganun naman ang lahat ng mga den niya eh. Lahat ng kanyang mga hideouts, mga bat cave niya. Siya lang talaga ang bat. All the rest are... Talaga? all the rest are... Yes. Hindi naman po niya parang ginamit na parang human shield. Yung yung mga babae at mga bata na sinasabing kasama niya doon sa room. Talagang yun talaga. Human shield talaga Human yun. shield niya talaga. Exactly. Yeah. Literal human shield talaga yung ginawa niya. Yun yung lugar, Jen, na na pagka pumasok ang pulis, kinakapkapan. Oo, Tama ba? tsaka puro Yes, babae yes, lang Yun, daw. puro babae lang. Actually, lahat naman dun sa basement, sa first floor ng JMC, kung saan yung iba pang mga pastoral, yung mga quarters na yun. Ganon din, pag pumasok ang mga babae dun, kinakapkapan talaga dahil nire-require nila palagi na, yan, quarters ng mga babae yan. And true enough, we find rooms of women surrounding the room of Kibuloy. Yan lang ang isang Ilang caveat kwarto po nun. yun nakita niyo? Yung sakay sa second floor ng JMC, kasi na aking recollection, pero kasi maraming section-section eh. Opo. I think mga 7. Pito Pitong yun. kwarto. Pito pang walo yung Yeah. kwarto na sinasabi niyo na kwarto ni Yeah, Kibuloy. Yung Okay. kwarto niya na may ambient lighting with jacuzzi. Oo. Talaga? Jen, Yun yung mga... Without yun yung mga nakikita natin eh. without mentioning the names, no, kasi sinasabi nyo nga pagka Sa- nasa- binanggit ko yung pangalan, Kilala Joel natin. Weng, kilala ninyo eh. Oo. May government official ba sa listahan ng mga nagkanlong? Nasasampahan ninyo ng kaso? Pwedeng ko na lang, pag na-final na lang natin at itaasan natin na aming mga kamay. Baka ma-preempt eh. Dahil Sige ho. ipa-finalize pa namin sa aming case conference yan. Sige General, po, sige last po. hirit ko na lang, ano po ang ginagawa na ngayon sa KOJC compound considering na naghukay doon, nagbasag ng pader, nire-restore po ba yun ngayon ng PNP or you just left it as it was? Actually, even before the Senate hearing, nirestore na namin yung butas eh. Kasi nga, nang dumating ang aming latest na equipment, nakita namin na merong yung off kami by 2 feet to the right doon sa retaining wall. So, inabutan na lang kami ng hearing
At after kasi ng hearing, 2 days later, sumuko eh. So, nahuli na natin eh. Na-capture talaga natin eh. So, hindi na namin nagawa yung panibagong hukay. We are about to make a hole mga 4 feet to the left para mapasok namin yung in between the two retaining walls. Kasi ang kwan dun, ang assumption, na pag doon kami na maghukay, tatamaan namin yung ang roof, parang yung roof deck nung kung ano man ang nandun. Will it be basta it's a hollow portion. So it could be a bunker, it could be a tunnel. So tatamaan namin eh. So hindi na namin nasimulan ng hukay na yon dahil natapos na nung 2 days later. So basta naibalik niyo po sa ayos yung dating ginalaw ninyo sa compound. Kasi Yeah, binalik naman natin. Ibinalik natin talaga yun. Kasi supervised naman nun ng ating mga engineers eh. Yes, sir. Okay. All right. Alright. General, congratulations Salamat. ulit. Congrats. Thank Thank you. you. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapakinig at sa oras na ibinigay niyo sa akin. Thank Good morning you po. Good morning, Brigadier General Nick Torre, Director ng Police Regional 11, mga kapuso.